Ay, may dapat gumaya kayo sa Venezuela. Biglang nag-wave ng sweldo ang mga opisyalis. Dapat itong nag-energy crisis at naggrabe na yung survey na half of Filipinos are already hungry. Kayong mga senador, presidente o vice president, mga senador, congressman, mag-wave na rin kayo ng inyong isang buwan man lang na sweldo. Pero wala kasing sense of sacrifice itong si BBM eh. Lagi siyang prinsipe, di ba? He has always been the crown prince. Kaya, what the president wants, the president gets. Ito, Attorney, dagdag ko lang po. Kanina, minention po ni Bongbong Marcos, hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, mga kapwa ko, Pilipino. Ay, salamat naman at nabigkas mo yan. At, Hanggang bigkas lang. oo, baka naman hanggang bigkas lang yan. Mamayang gabi, iba na naman. Oo. Nagkamali lang po siya ng basa. Totoo, sabi kasi hindi siya pangulo lang ng pamilya niya. Kaibigan. Pero ang dulo talaga nun, hindi, ako ay paggulo sa Pilipinas. Panggulo pala yun. Oo, panggulo siya sa Pilipinas. At saka ano talaga, yung mga hindi sinasabi na maraming nagsasabi na malaki ang influensya ni First Lady kay BBM. Kaya yan po ang parang noon naman panahon ni Ferdinand Marcos ay si First Lady Imelda Marcos ay napakalaki din ng role, ano? Pero parang hindi ganito ang exposure. Kaya siguro nagalit na rin sila dahil sa laki naman ng skandalo at laki ng na-realize nila na ganyan pala kalaki ang nakukuha ni Martin Romualdez. Kaya hindi talaga niya pwedeng i-deny na siya rin pumirma. Yan ang sasabihin ni Martin eh. Pumirma ka rin doon eh. At may insertion ka rin doon eh. Alam ko dahil tinanong sa akin ni Saldico na tama ba ito? Hinihingi ni Presidente ng 100 billion na insertion. Ang sagot ni Martin Romualdez kay Saldico, what the President wants, the President gets. And alam mo, Banat Bay, Attorney Guanzon, may minention kasing figures si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA. Sabi niya, nasa halos 25 billion pesos na daw yung mga nabawi na pondo, mga na-freeze, na-preserve daw po. And then around 800 million daw po ang nabalik sa National Treasury. Oh. With those figures na minention ng Pangulo, is it enough, noting Attorney Guanzon, Banat Bay, this past few months, mapakainit yung issue ng mali-maletang scandals involving our, allegedly involving yung ating mga congressmen and even senators. Bakit nag-mention mga ganitong figures pero parang masyado siyang Kulang. Masyadong maliit. Maliit, yes. Kasi hindi lang naman DPWH budget doon sa infra ang involved dito eh. May unprogrammed funds pa eh. Na presidente lamang makapagsabi na sige, gamitin yan sa flood control funds, which is exactly what happened. Galing sa unprogrammed funds. Kaya di ba sinasabi rin ni Secretary Dr. Winnie Monson na dapat wala ng unprogrammed funds, which I agree. Dahil galing sa unprogrammed funds dyan sa General Appropriation Act o National Budget, yung mga inalat niya doon sa mga flood control na naging ghost project. So hindi siya pwedeng maghugas ng kamay like Pontius Pilate. Dahil siya mismo ang pumirma niyan, alam niya kung magkano ang unprogrammed funds na lumabas at napunta sa flood control projects. And the President also mentioned, kasi di ba nag-declare ng national state of national energy emergency. And kasi kaya nga may austerity measures ngayon yung executive, hindi sila ng red carpet, and then may konting tipid-tipid daw sa mga pagkain or whatever. And then sinabi din niya na lahat ng government agency ay pinagtitipid po niya. Is that enough po doon sa pinakaharap natin? Oo, may dapat gumaya kayo sa Venezuela. Biglang nag-wave ng sweldo ang mga opisyalis. Dapat itong nag-energy crisis at naggrabe na yung survey na half of Filipinos are already hungry. Kayong mga senador, presidente o vice president, mga senador, congressman, mag-wave na rin kayo ng inyong isang buwan man lang na sweldo. Pero wala kasing sense of sacrifice itong si BBM eh.
lagi siyang prinsipe. Di ba? He has always been the crown prince. Kaya, what the president wants, the president gets. Itong sinasabi niya, Hana, na sinusoli yung 800 million, that's just the tip of the iceberg. Para lang yan ma-appease niya tayo. Pero kung titingnan mo yung isang report, ano ba yung nag-report dyan na 1.9 trillion ang flood control projects? Kung, say, i-round up natin siya 2 trillion, 1.9 trillion daw. Sa 2 trillion, sa 30% na kickback, dahil yun ang sinabi ng mga kontraktor at ni Saldico. Sa 30% ng 2 trillion, that's how many billions? That's 600 billion. Bakit bigyan mo kami ng 800 million? Parang matutuwa pa ba kami na sinuli nyo 800 million lang? Hirap na nga po ang mga tao. Di ba? Kung aside from that, bakit naman po selective naman? Ang nakita, pumunta akong jail Hana, I went to the jail in Payatas. Mga minor, mga DPWH, district engineer, mga project engineer, mga nakakulong doon. Wala man nakakulong doon na regional director. Wala nakakulong doon na undersecretary. Nasaan na yan si Bryce Hernandez? Bakit yan hindi nakakulong? Bakit lahat sila state witness? Pwede ba yun na si Bonoan, state witness din? At alam ko na, si Bonoan is state witness, ituturo niya si Martin Romualdez. Ang labo naman, si Bonoan is already secretary. Above Bonoan is already the president. Paano siya naging not the most guilty? Siya itong pumirma sa lahat. Siya yung nag-a-approve niyan lahat Di ba? Imposible naman yan. Tapos ngayon, hospital arrest lang siya. Diba? Talagang hindi tayo satisfied sa ginawang investigasyon at resulta ng flood control investigation. Dahil pinipili lang nila kung sino ikukulong nila. Sa akin, ang rating ko dyan, pasang-awa lang, pasang-awa, 75. Sa flood control, corruption, investigation. Okay po.